Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 2 minutos mga kalisan, alas 6 ni Naga. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga sa Ilocos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Senador Ping Lacson gusto pa na maging reenacted ang punduki sa madalion ang pag-aprobakan na budget. Mga aktibidad sa ika-57 anibersaryo kan CCP-NPA kan sudma pinagmonitor kan mga pulis. VP Sara Duterte day pinagkumpirmar asin daiman pinagdigaran kung binisita kani sa kulungan si dating Congressman Tibis. Mayupa ka na mga bareta sa lado nasyonal, dusi ang irido sa aksidente sa sarong rides sa Perian sa probinsya kan Pangasinan. Ang nagadana sa pasabog gikan sa illegal subuot natambakan kan mga paputok duman sa syudad kan Dagupan. PNP nagpahayag na maging matuninong o naging matuninong si selebrasyon pagsabat kan Pasko. Cardinal David nagpatanid sa mga Pilipino na magtaunin malasakit asin pagpapagirumdom sa mga maray na buot. DOH na pabarita na ligtas bilang kan mga acute na communicable disease kan Pasko. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya, mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay, mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka! Sa 6 na pirasong TV, malaki ang iyong matitipid, kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagyan pa, kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Training puntahan, ibig ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Madyan na mag-ugma sa M-Plaza, mahiwas ang lugar, mafresko, magayon ang serbisyo, dakula pagpipilian ng mga restaurant sigdi. Ang kakanon, masiram. Dakula ang parking space, may tugtugan, may baylihan, malinig, may recreation area pa. Welcome ang bilog na pamilya. M-Plaza, bako ka sa Diversion Road. Ini ang entertainment center ka Nagangunyan. Hali kita to Mendoza, madyan na. Iibaan sa imong mga barkada sa M-Plaza. Mga tugang liwata, matay na aga sa Ilocos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata ngunyada sa lado nasyonal. Sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, sinasabing maabot sa 28 na mga
insidente kan na firecracker related injuries na i-record kan na Pasko kan na Department of Health. Nakapag-record ang Department of Health DOH nin kabidugan na 28 kaso kan mga nagka-irredo ninuli man kan paputok sa bilog na nasyon. Iyan kan pagsabat kan Pasko sa gudnang kasudma sa record na pinagapaluwas kan Disyembre 25 o kasudma. Sinabi kan DOH na 8 bagong kaso ang na-i-record poon kan Disyembre 21 sa gudnang Disyembre 25 alas 4 ni na amay ni na pagkaaga. Sa record 68% kan mga biktima 19 anyos ang edad pababa, kadaklan sa mga naputukan. Bunga naman ka napaputok na gibo sa mga buga 5-star asinman na triangle. Pinaga-inkaminar kan DOH ang publiko na tulos na darahon sa ospital ang mga biktimang naputukan asin mag-apod ni National Emergency Hotline sa 911 para tulos matauanin atensyon medikal. Sering man sinabi ka na sambit na ngayon siya na mas hababa nin 50% ang bilang kan mga kaso kumpara manda kan 58 firecracker related injuries na na-i-record kan nakalis na taon sa kapariyong aldaw kan Pasko. Ang record nagpuon sa 62 na Sentinel Hospital na pinag-monitor kan DOH mantag mahaloy umadurar ang holiday monitoring kan DOH sagkod na nga pitsa 5 kan bulan kan Enero 2026 kasabay kan pangapudan na iwasan ang paggamit kan paputok para mas ligtas ang selebrasyon kan papaabuton man na bagong taon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kadakol na mga Pilipino ang mas ginusto na iselebrar ang aldaw kan Pasko Disyembre 25 kasudma duman sa Lunita Park sa Manila. Amay pa lang nagduman na ang mga ini sa nasambit na nga nasyonal na parki kaybanan ana sa indang mga pamilya, mga barkada asin mga ilusyon o girlfriend o boyfriend. Kanya-kanyang darani na mga pagkakan ang mga ini ang nagkapira ang naglatag nin mga banig asin na maiigdaan manta nga an iba ang nagdarakan na sa inang mga sadiring mga tukawan. Bukas ang Rizal Park sa publiko manta nga day ini ipinagpapangalad ang pagsasagibukan na picnic asin mahiwas na area sa bilog na parki. Padagos man ang pagpapagirumdum kan National Parks Development Committee NPDC na may saklaw sa nasambit ng Luneta na padanayon ang kalinigan sa bilog na parke asin obserbaran ang tamang pagapon nin basura. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nakasentro sa pagkakaigwa pagbuklod asin pamamahala kada pamaskong mensahe si General Romeo Browner Jr. ang Chief of Staff kan Puwersa Armada kan Pilipinas basado sa general ang Christmas season ang sarong magayon na oportunidad para sa gabustang aning digdi pagrumdumon ang katatagan kan pagkakasararo asin pagkakaburuklod pariyo kan mga soldado sa asinman kan mga Pilipino. Para sa mga soldado sa grupo naglalaom kan inaapod na 4-star general na Yuletide season maserbing pagirumdum sa saindang katuninungan na iriba-iba and pamilya asin pinoprotektaran ang bilog na komunidad. Ang serbisyo asin sakripisyo kan mga soldado sa buot digdi nagpapahiling kan tunay na importante sa partibismo kan Pasko selflessness duty asin man pagmamalasakit. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, naglampas sa pinaglalauman ang bilang kan mga international passenger sa Kapaskuhan basado naman sa official report kan na Bureau of Immigration o BI. Basado sa nasambit ng opisina kan Disyembre 23 o minabot sa 61,000
katao ang nai-record na nagabot sa gabos ng mga international port sa bilog na nasyon sa nasambit ng bilang nai-record kan na Ninoy Aquino International Airport NAIA ang immigration officers sagkod ng 49,176 na mga international arrivals sa kapariyo ng Aldao. Sa kabilugan uminabot sa 61,658 na arrivals ang nai-record kan Pilipinas mantang ang departure ang sinasabing puminakulman sa 66,655 iyan basado naman sa opisyal na international passenger traffic records. Sa tao man kan halangkaw na passenger traffic nagdadanay pa man subuot na maray ang operasyon kan mga pantalan asin man aeropuerto sa bilog na nasyon. Apwera lang sa nagkapirang pagkakaigwa ngin mahabang pila sa parte mismo kan na proseso bilang parte kan kasimbagan na nag-deploy ang Bureau of Immigration ng kadagdagan na 132 na immigration officer sa interong Pilipinas na nga man na digdi mai-active ang nagkapirang mga mobile immigration counters sa mga high traffic terminals. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, arestado ana sarong uniform o ana uniform personnel duman sa parte mismo kan Paranaque matapos man magpaputok ni Badil kan bisperas kan pagsabat kan na Pasko basado sa National Capital Region Police Office NCRPO. Sa presente nasa kustodiya na kan Southern Police District SPD ang nasambit ng individual mantang nagpapadagos ang isinasagibong investigasyon manungod man sa sinambit ng insidente. Sa presente man pinagapi-preparar ang magkakadigong kaso na nakatalaan na isampa sa nasambit ng suspek ninuli kan naging pagbalga kaniya mantang siniguro kan na NCRPO na mayo man ni na i-record na nairido sa insidente asin padagos man na pinag-aaram sa presente kung saan tuminama ang stray bullet na nagpuon asin guminikan sa Badil kan nasambit ng suspetsado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pig-ing kaminar kan Commission of Human Rights CHR ang mga namamanwa ng mga Pilipino na pag puro-puro po na ang mas hararom na kaulugan ka na Pasko basado sa komisyon na mas kinangani sa mga nakalipas na mga taon na kadakol nin hamon o angat digdi inatubang kan mga Pilipino ang selebrasyon kan Pasko ang saro subuot na pagrumdum sa buhay asin paglaom urog na kung nagdadanay ang pakikipagkapwa asin pag-ataman sa kada saro. Sigun sa komisyon, inaatubang kan kadakol na mga Pilipino ang padagos na paglangkaw kan pinagaapod na cost of living epekto kan manlaylay ng mga kalamidad, kariribukan na displacement, kawaranin seguridad asin kadakol pang bagay. Imbisa ang mga nasambit ng mga angat tinawan doon kan komisyon na dapat nakukompromeso ang karapatan kan mga apektado asin digdi kinakaipuan subuot digdi ipagpadagos kan mga Pilipino ang kinakaipuan na mga bagay para man makontrol ang padagos na pagbunga kan mga sinasabing kariribukan displacement asin man kaibuan pa dyan ang pag-monitor bantayan ang subuot gibo kan mga opisyalis kan gobyerno urog na sa parte kan na inaatubang na kontrobersiya mapadapit man sa flood control project. Sa iba pa nga detalyes kada mga barata pa kita sa lado nasyonal nagpositibo sa toxic red tide ana nagkapirang mga baybayon gikan na sa tulong probinsya kan na nasyon basado iyan sa report kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR na ipinagpaluwas
sa bisperas mismo kan na Pasko naging positibo ana paralytic shellfish sa poison na PSP o ang pinagaapod na toxic red tide ana mga baybayon kan na Dumanggillas duman sa parte kan Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibugay Province, asin ana Matarinaw Bay sa probinsya kan Eastern Samar. Ana red tide content kan mayani lagpas sa regulatory limit. Ninuli kani ipinagpapangalad ana pagdako pagkua o pagkakan kan gabus na klase nin shellfish o ana mga alamang sa parte mismo kana nasambit ng kadagatan na pwedeng magbunga nin pagkakailo asin na pagkakagadaan huli ka na langkaw na toxic level. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, temporaryo muna nga maserbi bilang officer in charge kan Benguet Police Provincial Office si Colonel Lindon Monte. Ini kasunod naman kana pagbabago sa liderato kana nasambit ng PPO matapos man ang kontrobersiya na pagkakagadaan ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Digdiya sinasabing magigirumduman na pinag-relieve sa pwesto ang dating Provincial Director na si Colonel Lambert Suerte. Iyan na basado naman sa kasuguan kan Department of Interior and Local Government o DILG. Ninuli kan subuot lapses sa isinasagibong investigasyon. Siring man na binawi asin na ang nasambit ng order matapos natugutan ang pamilya ni Cabral na isa irarom an sa iya mismo na mga o an sa iya mismong bangkay sa iyang pagpapa-autopsy. Sigun sa DILG, nagpasairarom muna sa medical level asin na medical leave ana dating provincial director na si Suerte. Epektibo iyan kan petsa 22 kan bulan kan Disyembre. Kasabay kaniya si Monte muna ang manginginot sa mga operasyon sa nasambit ng PPO mantang nakalib si Suerte. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitang unyanda sa lado nasyonal, binabantayan kan mga autoridad ang kalabaan kan Kenon Road kung sa inako and hawak ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nagkapirang aldaw na ang nakakaagi antes magpasko. Nagbugta ka ang nasambit ng ahensya kan mga signages sa mismong lugar asin mga pagtaraid kay ni bilang patanid sa mga motorista na mapurbar na magpundo digdi para man magkuanin selfie video o maggibonin mga vlog. Inot nang ipinagpaliwanag kan opisina kan DPWH na nasambit ng lakdang iyan tanganing mapugulan ang grabe na traffic sa nasambit ng lugar. Kasunod kan pagkukumpulan kan mga lulunadan sa kalabaan kan nasambit ng tinampo. Ang ahensya ang bagong regulasyon ang tangani man maprotektaran ang kapakanan kan publiko, mga motorista asin mga bisita duman sa Baguio asin iba pang mga pagtaraid na lugar. Mantang sa tao kan mga ipinagbugtak na mga signages ana may nagkapira pa man giraray na nagpipirit na magapundo sa lugar, kaya nagdeploy naman nin na pulis na regular na mapatrolya sa nasambit ng kalabaan kan highway. Papanginutan ang pagbantay kani kan mga pulis gikan sa parte kan Tuba Police Station. Kung babalikan ang nasambit ng testimonya kan tsuper ni Cabral na si Ricardo Hernandez antis ang pagkagadan kan dating Undersecretary enot sindang pinagsitakan mga pulis matapos man ang
pundo sa nasambit ng lugar. Nag-alok pasabot ang mga pulis na alalayan na sinda gikan sa nasambit ng lugar pasiring sa mas ligtas na lugar kan kalabaan kan highway. Sa iba pang detalles kan mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata napabareta kan Department of Health DOH ang paglangkaw kan bilang kan mga acute non-communicable disease NCD complication kan sabat kan Pasko. Poon iyan kan Disyembre 21 sa gudang 25 kan bulan kan Disyembre. Basado sa ahinsya, egwanin na duwang nagadaan ninuli ka nasambit ng komplikasyon sa rodigdi. Iyo ang pinagapod na acute stroke. Mantang ani kadua, iyo ang acute coronary syndrome. Basado sa huring surveillance kan sinambit ng ahinsya, kadakol na mga hospital ninuli ka na NCD nag-iedad 60 sa gunang 69 anyos. Napagaraman kan sinambit ng ahinsya kan gobyerno ang acute stroke ang sinasabing iyan natural sa edad na nag-aabot 15 sa gunang 45 anyos. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa BBS-FM Naga, pinagpagirumdum kan kaluukan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David ana publiko na maski digdi ana sinasabing mailap ana paglaom o marumarom ang pag-asa na magdanay na marhay asin nagliliwanag urog na sa tao kan kadikluman ana kawaran pagiraray nin paglaom. Sa sarong payag sinabi ni Cardinal David na kadakol na mga Pilipino anda inamamatian anda paglaom sa laog kan 2025 sa tao kan deklarasyon kana taon na bilang Year of Hope. Kabali na sa mga hamon na ini ang mga nawawarang mga parabulang biktima kan drug on war, mga kontrobersya kan na gobyerno, sunod-sunod na partibismo kan kalamidad, asin na naglalalang online gambling addiction. Siring man ipinagpahig kan Kardinal ang tunay na paglaom anda isubot nangangahulugan sa pag-iwas sa kadikluman kundi ang pagsirang kaniya sa oras na matinding pagsubok. Pinag-ingkaminar ang publiko na pilion ang paglaom asin isa kabuhay malasakit asin man pagkahirak. Sering man ang sadit na paagi ninhuli man ka na karahayan asin may kapangyarihan na magbago ang mga tao. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinagpayag ngunyan kan Philippine National Police o PNP kanda sudma aldaw kan Webes Disyembre 25 na naging maugma matuninong ana selebrasyon asin pagsabat kana Pasko sa manlain-lain na mga harong asin mga simbahan siring man sa komunidad digdi sa Pilipinas. Basado kay PNP Acting Chief Police General o si Milencio Nartatis Jr. mayo nin na i-record na insidente kasumpay kan isinagibong misa asin manda ninuli man kan disiplina kan publiko amay an presensya kan kapulisan. Digdi magigirumduman na nag-deploy ana mga miyembros kan pulis duman sa mga simbahan, transportation terminal asin panginot na mga lugar kung saan pinagrurumdum kan mga Pilipino ang Pasko para man siguradon ang kaligtasan kan publiko. Sabi ni Nartatis na dagos-dagos subot ang sindang pagbabantay poon kan Disyembre 16 para man sa pagpoon kan simbang gabi. Iyan naka-heightened police visibility ana lado ka na pulisya sa bilog na Kapaskuhan kabali ang pagsabat kan bagong taon.
tawan na ninda paglaom asin man na onra ni nartatis an kooperasyon ka na simbahan, lokal na gobyerno, mga volunteers asin mga namamanuaan sa pagdanay ka na katrangkiluhan katuninungan asin na pinag-ingkamanar ang gabus na magsilibrar nin maugma alagad ligtas na paagi. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, duwa ka tao ang nagadaan sa nangyaring makusog na pagsabog sa siyudad kan na Dagupan sa probinsya kan na Pangasinan. Nagpuunan pagsabog bandang alas 7:49 nin pagkabanggi kan Disyembre 25 o kasudma duman sa sitio Bukid, Barangay Bakayaw sa Norte. Tulos man na nirespondihan kan mga autoridad kung sa indua ka tao ana erido asin na pinagdaraan mga ini sa parte kan na hospital o minabot sa sarong oras bago digdi na kontrol ang kalayo gikan sa arong kung sa ina nangyari ang sinambit ng pagsabog. Sa inisyal na investigasyon gikan subuot ang pagsabog gikan sa nakatagong mga paputok sa nasambit ng harong. Padagos na pinag-aaram kan mga autoridad ang pinakakausa ka nasambit ng pagsabog. Magigirumduman na nakalis na bulan kan Oktobre nangyari man ang pagsabog gikan sa sarong illegal na pagimuanin paputok sa barangay Kantibing sa sinambit ng syudad. Sa iba pa nga detalyes gana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyana sa lado nasyonal, irido ang 12 katao matapos man magkaigwanin aberya ang sindang pinaglulunadan na rides sa sarong peryahan duman sa banwaan kan San Jacinto sa Pangasinan. Basado sa investigasyon, maugma pa na nagngingirisi, nagngangarak-ngaka anaabuton sa 30 katao na lunad kan rides kan bigla na magbigay ang sarong party kaniya. Dinaramada sa hospital ang mga nagkarulugadan asin iridong mga biktima. Daipa, piga o daimad una-unaon kan mga trabador kan perya na magkakaigwanin aksidente ninhuli sa nagasagibo mo na sinda nin pag-i-inspeksyon antes kanasambit ng operasyon kan rides. Siniguro mad kan operator kan peryahan nasa indang sisimbagon ang gabus na gastos sa paagiman kan pagpapabulong kan mga nagkairidong mga biktima. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagdadanay na tuninong si Vice President Sara Duterte sa Urulay kan pagbisita sa buot kaini kidating Negros Oriental Congressman Arnolfo Tibis Jr. sa kulungan sa siyudad kada Taguig. Anasambit ng Urulay ana mismong digdi piga Bulgar ni Interior Secretary John Beca Remulla kung sa inot ng nagluwas na si Ramil Madriaga anda binisita kaniya sa iya subuot na bagman. Nanindugan si Vice President Sara Duterte na daina niya binibisto si Madriaga asin digdiya papabayaan na lang niya ana mga sasabihon kani. Mayo ining pinagkumpirma, mayo man na pinagsayumahan si Sara Duterte sa pinaghapot kung totoo talaga na pinagbisita kani si Tibis duman sa kulungan. Ana nasambit ng bagay kung magigirumduman naglantad si Madriaga na kung sa ina nagpapabisto bilang dating aide kan Vice President kung sa ina nagtausubot nin kwarta sa kampanya ang mga drug dealers asin Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal,
padago sa ana ginibong pagmanman kan Police Regional Office number 5 PRO 13 sa mga aktibidad kan Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP NPE sa ika-57 nindang anibersaryo kan o ika-50 nindang anibersaryo ngunya na aldaw Disyembre 26 basado mismo kay Police Major Jennifer Ometer ang pamayo kan Public Information Office kan Police Regional Office 13 igwa na sindanin ipinagpapasunod na mga lakda nga pang-seguridad maski nga ni kakadikit lang ana natatada na mga sinasabing tauhan ka na New People sa Army and day pa man nagsusuko kadaklan sa sainda mga pagiriba asin pagkagadan kan iba pang mga nakalaban kan tropa kan gobyerno. Dagdag pa man ni Ometer bakong bastante asin day dapat maging kampante maski sadit na lang ang pwersa kan mga rebelde ang nasambit ng grupo tangani man na masiguro na daisinda makakapag kuriyat nin mga kariribukan sa mga namamanwaan sa parte kan na kabukidan urog na sa pagsilibrar kan sa indang anibersaryo kan pagkakamukna kan grupo kan CPP NPE ngunya na aldaw Disyembre 26, 2025. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal, mas guguston pa ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson na magkaigwa kana reenacted budget sa masunod na taon kisa man pinagmamadali ang pag-aprobar ka na national budget. Sinabi kani na importante na tutukan na maray kana mga legislador ang nagkapira na pinaglalaman kan 6.793 trillion pesos na budget para ba sa 2026. Importante na matauanin mas dakul na panahon ang Executive Department sa naaprobahan kan Kongreso sa national budget. Kumpara kan mga nakalis na mga taon minadali ang pagpasakan budget kung sain kadakol ni nailing na insertion sa mga flood control project. Magigirumduman inot ng ipinagpayag ni Executive Secretary Rafa Rectua na pwede sa inot na simana kan bulan kan Enero mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang national budget kaya gagamiton muna ang reenacted budget kan gobyerno para man sa inot na mga aldaw asin na bulan kan taon 2026. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang barata sa lado nasyonal, ipinagapayag man kan chairman kan finance sa parte mismo kan Senado. Ipinagsabi ni Senadora Sherwin Gatchalian an sa iyang kumpiyansa na dai ibibito o ibabasura ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sinasabing prosupuesto na sa 1.793 trilyon na pesos na national budget para sa 2026 o anuman na parte kay niya. Iyan kinumpirmar ka na sambit ng senador natapos kan Senado asin kan Kamara ang Bicameral Conference Committee kanda Disyembre 18 matapos digdi matrayumpo na magkaigwaning kasunduan ang mga daisubuot pagkakairintindihan sa prosupwestong ley. Ini ang kainot-inuting bicameral meeting na ipinaluwas ni na live sa publiko. Iyan tangani man na mas pang mapakusog ang transparency asin accountability
kumpiyansa ngunyan sigat salyan na matatawanin fokus kan budget an pangangaipo kan mga namamanwaan nakabugtak na ratipikahan kan pariyong kapulungan ana bicameral report sa maabot na pitsa 28 kan bulan kan Disyembre o aldaw kan Lunes o Domingo. Degdi binanggit kan senador ang paglalapikot na gibo na moderno ang paggibo kan General Appropriation Act gamit ang bagong teknolohiya para mas pang maparikas asin mas transparent ang sinambit ng proseso. Apwera kayat liwat na activate kan Kongreso ang Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. Kasumpay kan bagay na ni gigibun kan oversight panel ang sindang trabaho sa bilog na taon tanganing masiguro maingat ana panggagastos. Sinabi pa man kanasambit na nga opisyal na sinda kumpiyansa na aaprobaran sa lalong madaling panahon ni President Bongbong Marcos ang nasambit ng budget. An mga detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat asin bareta lokal at tiyan po pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang ngunyada, bareta na kita sa luwas o bareta na kita ngunyada sa lokal. Sa satuyang bareta ngunyada sa lokal, kada subago nga amay ni na pagkaaga, sinabatulos ni na pag-arab-adab nin kasulu. Anda mga residensyas dumaan o mga residensya dumanda sa parte kanda Barangay kan Ibañez Street sa siyudad kanda Masbati. Iyanda matapos mada kanda selebrasyon kanda Pasko. Nagpapadagos ngunyan ana ginigibong pag-sigbo kanda mga tauhan kan Bureau of Fire Protection duman sa lugar kung sa inagtataramang tabang na anda parte mismo kanda fire truck, mga bombero na gigikan mismo sa siyudad kan Masbati, asin na probinsya kan na Masbati pati naman mga pagtaraid na mga lugar. Sagkod ngunyan, nag-aarab-adab pa ang kalayo sa mga residensya sa sinambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal. O sa iba pang detalles ngunyan kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang driver na involved sa sinasabi subuot na hit and run sa Banwan kan San Jose Camarines Sur, anda suminuko na ki Pulisa Colonel Berhelio Ulalia Jr. kana PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Iyanda ada pagkakaigwa ni da sarunga hit and run na nangyari dumanda sa parte mismo kada sinambit ng banwaan kana San Jose kung sa ina duwang minor de edad ada sinasabi nga nagadada asin na duwama na anda irido ang sindang kamugtakan matapos na ni bunggoon sa likod kan nagaharurot kana bihikulo kan mangyari ang sinambit ng aksidente duman sa Zona 1 Barangay kan Santa Cruz sa Banwan kan San Jose Camarines Sur bandang alas 9:55 nin pagkabanggi kana nagatalikuda na pitsa 23 sa kada bulan kan Disyembre. Sigun sa investigasyon na nakalap kan San Jose Municipal Police Station ang sinambit ng insidente nangyari mantang ana mga biktima pinagmamaniyo ana na asin na nakalunad sa sarong black na Hatasu e-bike o e-trike na kung saan dadalagan na ana lugar kana pinangyarihan kana insidente pasiring mismo sa poblasyon kana Banwan kana San Jose kada iniya mayong ano-anong bigla na lang na piga bungguan kan sarong gray Mitsubishi Estrada pick-up na may plaka numerado AAA asin 1882 ana likuranda kan sinambit ng lulunadan o e-trike asin tulos na pinagadulagan ang sinambit ng insidente mantang entirong nakaarapon
ana nagmamaniyo asin mana anlunad ka na i-trike nagsapo nin matinding distroso sa manlain-lain na parte kan sa indang lawas na ikinagadan kan duwang persona tulos man naghagad nin tabang ang nakahiling asin nagsumbong sa nasambit ng istasyon kan pulisya yan para man makapagpadaranin ambulansya asin tulos medikal na kinakaipuan kan mga biktima dinaraan mga biktima sa pinakaraning ospital para man malapatan ni magkakanigong atensyon na medikal sigon sa doktor na nagbulong sa mga biktima gadan na ang duwang minor de edad pag-abot sa hospital mantang ang duwang biktima may grabing tama asin pagkakairido ini pinaglipat duman sa Bicol Medical Center para man matauanin magkakadigong paglapat nin medikal anda manlain-lain na parte mismo kanda bihikulo nagsapo man nin pagkakaraot ang kapulisan kan Camarines nakidumamay man sa pamilya kan biktima asin nagpasalamat sa kooperasyon kan mga taga duman sa nasambit ng lugar kanda padagos asin hidalian na napagresolver kan na kaso tinawan doon ni PD Ulalya na mananagot ang tsuper na sangkot sa nasambit ng aksidente asin siniguro kaniya sa pamilya kan na biktima na makakamtan kani anesthesia asin makasuhan na kriminal ang nasambit ng tsuper na duminulaga pagkatapos kan insidente nagpagirumduman ini sa gabos na mga responsableng mga tsuper na magmaniyo nin maray tanganing dai nakakapwerwisyo nin ibang tao. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal sa iba pang detalles kan sa tuya pang barata sa lado lokal iba pang kasa incentives para sa mga locally funded teachers sa LGU Naga pinoproseso pa Boyet Paderes sa detalye. Pwedeng maglampas sa sanggatos ng mga locally funded teachers ngunyan school year at LGU Naga na makakaresibin ng 10,000 pesos sa sweldo bulan-bulan. Hindi naka-assign sa mga bagong pampublikong eskwelahan, elementarya man o sekundarya. Ang mga paratokdo sigun kay Ernali Soron, Pamayokan Education Scholarship and Sports Office ang makakaresibin din ng cash incentives aron kan mga empleyado kan city government. Asin mo niya pinoproseso pa ang HR department na makakuha nila ang test na matapos ang taon. Paliwanag pa kayo ni nadakol ang binakusan sa eskwelahan sa Naga, nadakol lang tabang sa mga estudyante at sa mga magurang kaya kaikuan nilang mag-hire ng additional teachers na pupunduhan kan lokal na gobyerno. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal sarong regional high value individual arestado sa gidibong drug bypass operation duman sa parte kanusipa nga diban sa Camarines Norte timbuga kan mga tawhan kan husipa nga diban Municipal Police Station an sarong regional high value individual HBI matapos ikasaan matrayumpong drug bypass operation alauna 53 nin amay nin na pagkaaga ang suspek iyo si alias Danu 55 anyos byudo sarong tricycle driver residentes kan sinambit ng barangay siya pinagkukonsira na yaon sa listahan kan regional recalibrated priority target bunga naman kan target intelligence packet kan PRO5 asin man kan Camarines Norte Hosipa Nganiban Municipal Police Station basado sa Hosipa Nganiban MPs na aristo ang suspect matapos man mabakalan in sarong pakiti kan pinagtutubudan Shabu sa sarong o kan sarong Osyor Bayer sa isinagibong search operation kan operatiba dagdag na na-recover sa posisyon kan suspect iyo ang sarong
38 kalibre ni na badil na may laog ni na duwang bala, ibang klasika na Hetzel na transparent na plastic sachet na naglalaman pinagtutubudan na shabu na kumpiskar man sa suspek. Iyo ang 500 pesos na kantidad na ginamit sa drug bypass operation bilang drug bypass money. 7 gramo ang timbang ka na kumpiskar na droga sa parte ka na suspek. Nag-aabot sa kantidad na 47,600 pesos. Tulos man ipinaaram sa suspek an sa iyang karapatan base sa konstitusyon kan na Pilipinas. Nasa kustodiya ngunyan kan na PNP anasambit ng suspek asin siya kakasuhan sa paglapas kan Section 5 asin Section 11 kan Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang nagbabaga pang barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, apat na mga fireworks related injuries na i-record sa Bicol sa pagsabat kan Pasko. Daryl Banyas sa detalye. Nag-abot sila sa apat na record na fireworks related injury cases dito sa Bicol Region on Disyembre 21 hasta kanpit sa 25. Siguro ini sa pinakabagong FWRI Surveillance Bulletin. Tulo sa mga nalugadan ang gikan sa Camarines Sur na ipig-admit diyan sa pigdara diyan sa Bicol Medical Center. Mantang sa Ruman gikan duman sa Albay, asin kadaklan sa mga insidente may koneksyon sa paggamit kan quitis, asin sarong kaso ang kabilang man sa ibang klase nin paputok. Tulo sa mga biktima ang pigbulong bilang outpatient, mantang saro ang kinakaipuan ay admit sa ospital. Mayo man na record na binawian ng buhay. Liwato'y pagramdom ang publiko na likayan ang paggamit ng paputok, bantayan ang mga aki at sintulos man magpasiring sa pinakaharaning hospital in kaso may makulgan tangarig na maging salbado ang selebrasyon kan bagong taon, sabi kan Department of Health tigdi sa Bicol. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal, nagpapadagos kunyan ang Department of Social Welfare and Development DSWD sa Kabikulan sa isinasagibong pagberikipikar kanda record kanda 52,000 na mga potensyal na mga benepisyaryo kan mayong gutom programa sa Bicol Region. Katabang kanda Regional Program Management Office ang mga personay kan mga programa kan DSWD sa Kabikulan asin mga feeling mga hard na mga volunteers verifiers. Iyan sinasabing magkakasabay na isinasagibo sa anom na parte kan na probinsya kan na Bicol ang pag-beripikar kan mga pangaran na ini. Abuton sa 29,000 sa presenting mga benepisyaryo kan walang gutom programa sa parte kan Bicol. Isinasagibo ang verification activities asin pinaglalauman na magkakaigwaning kadagdagan na 52,000 na benepisyaryo ang programa digdi sa parte kan na Bicol Region. Sa probinsya sanakan na probinsya ni na Camarines Sur aabuton sa 12,000 padagos na mga pangaran na pinagbibiripikar tanganing digdiya makabali sa walang gutom program sa parte kan na mga programa kan na gobyerno kan na DSWD gamit ana walang gutom indicators wag tool sa pagnginot kan na kakaigwa nin mga batayan na ginagamit ka na mga programa para maaraman asin masukol ang kwalifikasyon ka na sarong individual. Pinagkakarkulong aabuton sa 21,000 na mga potensyal na mga benepisyaryo sa anom na probinsya kan Bicol Region. Sinasabing
na busisi asida isinasairarom sa busising verifikasyon kan programa tanganing an mga ini maging kwalipikado para sa sinambit na nga programa kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, standby Ed Saliba. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, inilansar ngunyan kan Uwa Bicol ana mga iskel sa paggibo kan mga relyonong mga bangus asin na chicken longganisa. Yan mga produktong patok sa parte mismo kan merkado. Ana grupo kan pinagabisita kada uwa asin na pinagatawana ni na paglansar iyo mismo ang Biraka Overseas Workers Association basado sa UWA Regional Office number 5 Bicol. Naging matrayumpo ang nasambit ng hands-on training sa panginginot mismo kan TISDA na kung saan tinawan doon antibay kan sa indang training specialist sa pakikipagtabangan sa parte mismo kan peso duman sa probinsya kan Catanduanes bilang suporta sa pamilya kan mga OFWs sa nasambit ng probinsya. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kada sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Traintayotso anyos na babae nagbitay gadan. Aramon takon sain sa paagi ni Ed Saliba. Ed Kamen. Tarong ako sa telepono ang naresidi ang opisina ni Brigadier Prima sa paagi ni Barangay Kapitian at NJ Armenta na igabot na tarong persona na na-discovery nindang nakabitay. Kung kaya tulos na nagresponde ang mga pulis susob sa report bandang alas 2 ng hapon kan nakaaging aldaw kan magbukas ng kwarto ang agom na lalaki Junard Garabiho Madriana 38 anyos construction worker sa iya sanang sa iya na sanang nahiling na nakabitay na ang sa iyang agom o live-in partner na si Hugo, 30 anyos, presidente kang Kaditaan Ragay Camarinesor na nakabitay na sa indang kwarto. Ang nylon na lubid, iyo ang ginakot sa iyang ginakot sa kabaangkan sa indang harong asin ginakot sa liog kaini na iyo ang dalan para ini ang bawian kan sa iyang buhay. Ikon sa investigasyon kan mga pulis, ini ang mayo na sindang nahiling na o may sindang nahiling na foul play sa nasabi ng kagadanan kan biktima. Sa ngunyan, ang bangkay ang nyaon sa sendang harong o lugar o napapatintan sa sendang lugar. Dagdag na report, Ed Saliba, Basta Barita, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagpaabot din dakulang pasasalamat ang liderato kan Philippine National Police o PNP sa mga personay kaniyo uliman kan matrayumpong laban para matuninong anda interong Bicol Region. Ianda laban man sa kriminalidad bilang parte kan padagos na obeto na magdanay ana katrangkiluan na katuninungan asin seguridad sa bilog na riyon na Bicol sa kada operasyon asin na inisyatibo digdiya pinatunayan da na Philippine National Police PNP Bicol ang sindang dedikasyon na protektaran ang mga namamanwaan asin siguraduhon na maray ang sindang pagbuhay para sa gabus sa mga maabot pang mga aldaw. Mas pang papakusugunda na kapulisan sa parte mismo kan Bicol sa liderato ni Police Brigadier General Herosito N. Miranda ang Acting Regional Director kan Philippine National Police sa Kabikulan ang serbisyo sa publiko Roberto Cania na isulong ang bagong PNP para man sa bagong Pilipinas sarong serbisyong marikas tapat asin na tunay na namamatian kan kada Bicolano
sa paagiman kana pinakaray asin pinakusog na operasyon mas daang mapaparani sa pakikipag ulay asin relasyon sa lado kan komunidad an mas malinaw na pagtaon ni na aksyon sa pangangaipo kan mga namamanuan siniguro ngunyan kan Philippine National Police o PNP sa Bicol na an kadalakdang ini nakapokus sa kapakanan kan publiko sa pagsulong kan sarong mas ligtas asin asinsadong riyon Bicol. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal dako pa kana mga miyembros kana PNP ana duwa nga persona sa magkasuway na sinasabing operasyon laban sa illegal drugs. Ana sambit na nga duwa nga persona pinagasasabi na nadakop kana mga autoridad asin na ini duman sa Labo, Camarines Norte, sering mada sa party mismo kanda probinsya kanda usipang anibanda nadako pa ana duwa sa pinagasuwaya na operasyon na sa draga bypass sa operasyon. Kaput-kaput ngunyan kan liderato kan na Philippine National Police ana nasambit ang mga nakumpiskar na mga ebidensya asin na droga. Iyan ana gigibuhon tanganing ipresentar sa party mismo kan na husgado. Iyan oras nang masampaanin kaso anda mga suspek sa korte na atubang nin pagsampa nin kaso ang mga suspetsado sa pagbalga sa section 2 kana Republic Act 9165 kana Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pa nga detalyes kana mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal an mga personay kan Nabuwa Municipal Police Station sa panginginot ni Police Master Sergeant Marlon Gagliardi ana Mika da PNCO officer sa irarum kan liderato ni Police Lieutenant Colonel Dominic Boriga sa ana Acting Chief of Police asin manda sa kaugmahanda kanda mga estudyante duman sa parte kana Sigira Technological College Incorporated nagtao ni na kaugmahanda sa mga estudyante pati naman sa mga paratukbo kana magdawo na elementary school sa barangay kana San Roque madawo na duman sa Nabuwa, Camarines Sur sa paagi kana sarong Christmas special na may timang alay saya, alay pag-asa, pulis at Sigira Christmas program. Nagtao ni na mga regalo ana mga pulis sa mga estudyante kan sinambit ng eskwelahan kung sain an mga aki nagpila asin na gabus na karesibinin regalo gikan mismo sa pulis kanda Banwaan kanda Nabuwa, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal pinanginutan kan Overseas Workers Welfare Administration Bicol paagi kan Naga Satellite Office ang tauna na gift giving activities para man sa mga distress overseas Filipino workers. Iyan tangani man digdi mapaugma ana nasambit ng mga OFWs katabang ana mga engineer kaibanan an Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines IIEE basado sa OWA Bicol nakaresibi nin grocery packs asin na cash assistance ang mga OFWs na nangangaipo bilang parte kan napadagos na mga programa kan OWA Bicol sa pagdul kan na tulos-tulos na tabang suporta sa mga balik manggagawang Pilipino sa Riyon Bicol. Nagpasalamat ang OWA Bicol
sa grupo kan electrical engineers digdi sa parte mismo kan na siyudad Canaga na iyuan nagtao nin inisyatibo para magkaigwanin pagtitiripon ang mga OFWs digdi sa laog kan na siyudad Canaga. Ana mga pag-iribang mga engineer gikan sa laog asin na luwas ka nasyon sa padagos na pakikipagtabangan asin tiwala na obhatong mapagian ang kamugtakan kan mga OFWs urog na hunyan na panahon kan nakalis na Pasko asin papaabuton na bagong taon. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata kitang unyanda sa luwas kan nasyon. Barata kitang unyanda sa luwas kan nasyon sinasabing duman ada pagbagsakan helikopter sa Tanzania nagatao ni na unagwalat ni na 5 ana binawian nin buhay gadan ang 5 katao matapos magbagsak ang helicopters duman sa Mount Kilimanjaro sa nasyon kana Tanzania. Siguna sa Tanzania Civil Aviation Authority pasiring sa sarong medical mission ang helicopter kana ini buminagsak arani sa Barapo Camp. Ang mga biktima lunad kana nasambit ng helikopter ang kinakabalian kan doktor, tour guide, piloto asin duwang dayuhan na turista. May langkaw ang Mount Kilimanjaro ninaabuton sa 6,000 meters above sea level kung saan nangyari ang pagbagsak kan helicopter sa parte kan 4,700 meters. Iyan na padagos pa na pinag-iimbestigaran ngunyan kan mga miyembros kan autoridad duman sa nasambit ng lugar ang rason kan pagbagsak kan sinambit ng helicopter. Sa satuyang barata ngunyan sa kinabanin na karawat, mga barata kita ngunyan sa sports, puputulon na ni na kadikit ni Women's Tennis Association World Number 53 Alexandra Alex Ella ang pagpapaingalo sa balik aksyon na gikan sa matrayumpo nakapangganahan kan na gintong medalya sa 33rd Southeast Asian Games kanda Disyembre 9 sa gudnang 21. Makakaatubang kaya kanda 20 anyos asin na Globe Ambassador Finay Niter si WTE World Number 9 Mira Andriba kanda Russia sa 3rd MGM Macau Tennis Master 2025 sa aldaw kana Sabado Disyembre 27 poon alas 2 ni na pagkahapon nagpaabot si Ila asin Adriba dati sa 2020 US Juniors Open sa ina nanggana digdian na Pilipina sa quarterfinal match sa iskor na 6-4 6-0 pasiring sa Corona. Sa parehong torneo nagsarong pwersa sinda Ila asin Andibaa sa doubles division asin uminabot sa second round. An matrayumpo ana nagbugtak ki Ila bilang inot na Pilipino na nanggana kan Junior Grand Slam single title. Makakaatubang pa niya si Jerry Xiang asin Andriba Wu Jibing kan China sa mixed double sa Disyembre 27 alas 3:30 nin pagkapon. Ang torneo nasa exhibition format asin parte kan preparasyon ni Ila para man sa Australian Open sa masunod na bulan sa Melbourne, Australia. Nasa parte mismo kan dalan ang 2025 SEA Games single gold winner Ila ana Association of Tennis Professional World Number 253 na si Xiang Habang asin man Andriba sa ATP number 182 Wu. Iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong para barata si Junel Cuba.
mabalos kan sa indong pagantabay. Belated Merry Christmas sa kabus. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:10. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Kapuso, yung unyan ang headlines ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Naga, pinagtawanin orang Presidential Award para man sa Most Child Friendly Cities 2025. Libreng sakay, pinagaduhol para sa Pasko kasudma kada Philippine National Railways. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mayong napabarata ang Department of Health Bicol Center for Health Development anuman na fireworks related na injury sa Bicol kasumpay kan pagsabat kan banggi ni na Pasko. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, liwat na pinagpagirumdum kada Siyudad Canaga na an opisyal na pamasay sa laog ka na Siyudad Canaga minimum sana. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, tsoper ninbas ibinunggo an sa iya mismong pinagmamanihong bus ninhuli kan tungka. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Ang detalyes pagkatapos po nin pagirumdo. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalles na kita kanda sa tuyang mga barata kitang unyanda sa lado lokal. Duwang minor de edad na aki gadanda duman sa parte kan San Jose Camarines de Sur matapos na sinda mahitindran kan sarong lunanadan. Ang mga ini lunad sa sarong e-trike na pinaglulunadan kanasambit ng mga minor de edad day nakaligtas an 15 anyos asin sarong tauna na aki kanda
ini budalan nga kada sarong lulunadana an i-trike na sa indang pinaglulunadan sa barangay kana Kamagong dumana sa Banwan kana San Jose, Camarines Sur. Imbis na punduhan asin na tawan ni na Socorro ana nasambit na nga biktima, pinaharurot pa kani ana nasambit na nga lulunadan na sa iya nga pinagamamaniho. Padagos na pinagalalapag kan mga autoridad ana suspect matapos kan na insidente. Alagad sa pinakauring detalyes kan na bareta ana suspect na nagmamaniho kan sinambit na nga lulunadan na iyo ana nakabudal sa pinagalulunadan na itry kan mga biktima na nagresulta kan kagadanan kan duwa nga minor de edad na 15 anyos asin na sarong taon pa sana ana suminuko na sa mismong kamot ni Police Provincial Director Berhilio o Kernel Berhilio Ulalya. Ana suspek kapot-kapot na ngunyan kana mga miyembros kana autoridad asin pinagpipreparar naman ang magkakadigong kaso na isasampa laban sa suspetsado. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa satuyang mga barata sa lado lokal na kumpiskar ka na mga autoridad na abuton sa 14 mga improvise sa kanyon o ang pinagaapod na buga sa apat na magkasuway na operasyon na kung saan ginibo ka na pizza 18 sa gudnang Disyembre 24, 2025 bilang parte ni kan pagpapakusog ka na kampanya ka na pulis digdi sa parte mismo ka na Kabikulad isinagibo anasambit na mga operasyon sa manlain-lain na lugar ka na Bicol Region kabali digdi ana pagkakakumpiskar ka na sinambit na nga mga buga sa kabilugan na 7 buga asin na 4 na buga man ana inot na nadako pa ka na mga autoridad asin yan binawi sa mga aki na iyo ana nagkakawat kaini. Dai naman na pinagatawanin pinalidad kan mga autoridad nasambit na nga mga aki ninulitaan mga ni minor de edad alagad hinatulan na sana na dai naliwata magamit kan na sinambit na nga paputok o an pinagaapod na buga ninulitan ni pwedeng makaaksidente bako sana sa mga residentes kundi pati naman sinda na mga nagagamit kan nasambit na nga paputok. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Bapang barata sa lado lokal mga pasayro mapuli sa Bicol pinagirumdum na day maglunad sa mga kolorom na mga bihikulo. Buyat Paderes sa detalye. Nagpagirumdum ang Bicol Central Station sa mga pasahero papuli sa Bicol ngunyan la holiday season na likayan ang paglunad sa mga kolorom na mga lunadan urog na sa kasagsagan kan mga biyahero para sa bagong taon. Siguro kay Terminal Manager Roderick Nonoy Reforzado haros pulibok na ang mga regular na daily trips pasiring sa Bicol sagkod sa katapusan kan taon para masimbagan na kul na pasahero nagdagdag ng biyahe ang perang bus companies asin igwang mga units na kinauwaning special permit para mas dakol na pasahero ang igwang malunadan. Paliwanag kayo na delikado ang pagsakay sa mga kulurom huli sa in kaso magkaigwang aksidente dahil responsable ang driver asin operator asin pwedeng mayong kasiguruhan ang kaligtasan kan mga pasahero. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa pagsilibrar kan Pasko ana PNP duman sa Banwan kan Ragay nagorganisa kan sarong maugmang aktibidad para man sa mga jóvenes sa sinambit ng Banwan kan Ragay, Camarines Sur. Nagtao ana PNP Ragay nin libreng ice cream sa mga aki bilang parte kan sa mga programa sa padagos na pagdulnin kaugmahad
sa lado kan komunidad. An aktibidad na ini ana pinagpartisiparan kan mga kaakian gikan sa manlain-lain na mga barangay duman sa banwaan kan Ragay Camarines Sur na dai maitagoan sa indang kaugmahan asin excitement sa pagresibi kan libreng ice cream na ipinapanao sa inda kan mga miyembros kan na pulis duman sa banwaan kan Ragay Camarines Sur o beto kan PNP duman sa banwaan kan Ragay ipamati sa mga kaakian an selebrasyon an tunay na diwa kan Pasko asin man an pagkamuot kan pulisya sa sainda maugma sinda na mahiling an mga ngisi asin man an mga smile kan mga kaakian ini sa sarong sadit na paagi para man may paling naman ana sa indang pagkamuot asin pagtaunin atensyon suporta sa mga kaakian duman sa banwaan kan Ragay. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal anaga ginawa na nin Presidential Award for Most Child Friendly City para man sa 2025 Ghana anaga matapos gawadan nin Presidential Award for Most Child Friendly Cities 2025 an awarding mismong isinagibo sa Philippine International Convention Center PICC pinagapartisipara ni Mayor Leni Robredo ana nasambit ng awarding ceremony kay banana si Consyal Elmera Baldimoro ana chairperson kan Committee on Children sa laog mismo kan konsiyo kan barangay sering man kay banan an Barangay Council for the Welfare and Protection of Children asin iba pang mga opisyalis kan syudad Canaga an naga an nakakwa kan pinakadakulang award sa lado kan na kategorya kan na independent and component city sa bilog na nasyon kan na Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado lokal libre nga sakay kana Pasko idinuhula kana grupo kana mga opisyalis kana Philippine National Railways para man sa mga pasayro nga mga Bicolano. Iyan ipinasunod kana Philippine National Railways PNR bilang sa indang pamaskong handog libre nga makakalunad ang publiko sa morning trips kan sa indang mga train iyanda pinagapunan kasudma Disyembre 25, 2025 ini ana sarong taus-pusong handog gikan sa parte mismo kan mga opisyalis kan PNR para sa mas maginhawa asin maugmang pagpuli pagpapasyara asin pag-iiribanan kan mga pamilya sa aldaw kan na Pasko kasudma. Anda mga schedule na itinao para man sa libre nga sakay kasudma sa lado kan na PNR trains sa probinsya kan Camarines Sur. Ana Nagalupia na biyahe alas 4:29 nin pagkaaga libre ang sakay. Lupi biyahe sa Naga alas 6:23 nin pagkaaga libre man ang sakay sa nasambit ng train kan PNR. Iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal standby Daryl Banyas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Mayo pang napabareta ang Department of Health sa Bicol Center for Health Development anuman na fire-related injury sa Rion Bicol kasumpay kan sa indang FWRI surveillance kanda pagpuon kanda December 21, 2025
padagos ang pagirumduman kan DOH sa Kabikulan CHD sa publiko na dapat ang mga ini ligtas na linigo na ang kapalibutan, iwasan na puruton ang anuman na klase ng mga paputok na nagkuriyat sa parte mismo kan tinampo asin na bantayan na maray ang mga kaakian kung sinda mismo ang sinasabing nagkarulugadan magpasiring na sa pinakaaraning health facilities tanganing matauaning magkakanigong pag-ataman asin pagbulong kan sa indang mga lugad, iwasan ang paggamit ng mga paputok para man sa safe and healthy New Year, sigun pa man sa nasambit na mga opisyalis kan Health Bicol Center for Health Development anuman na oras sa pagsabat kan bagong taon. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, tsuper ibinanggaan sa iyang bus ni nulita tungka ng maray sa pagmaniho. Sarong driver nakaturog mantang digdi pinagmamaniho kani ana bus na sa iyang pinagmamaniho ibinangga kani ana nasambit ng bus sarong pampasayrong bus na biyahe gikan sa parte kan Metro Manila paduman sa Leyte ana aksidente matapos magbangga sa parte mismo kan puon kan Mangga duman sa Maharlika Highway barangay kan Santa Teresita Bao Camarines Sur. Dua ang sinasabing digdiya na irido kana mangyari anda sinambit na nga insidente sa inisyal na impormasyon asin investigasyon kan mga autoridad na pagarman na nakaturog ang tsuper manta nga pinagmamaniho naging kausa kan sinambit na nga aksidente. Mayo man na pabarata na nai-report na sinasabing nagadan sa sinambit ng aksidente. Alagad nagtaunin dalan tanganing digdi nerbyeson ang mga nakalunad na mga pasayro kan sinambit ng bus. Tulos man nagresponde ang mga miyembros kan PNP duman sa lugar kan pinangyarihan kan insidente. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Standby Daryl Banyas sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Sa mga barata pa sa lado lokal, timbuga ang sarong lalaki na involto sa illegal drugs duman sa parte mismo kan banwaan na naman kan Guwa Camarines Sur. Nadakop kan mga miyembros kan autoridad si Baba nasa tamang edad residentes kan banwaan kan Guwa Camarines Sur. Ana suspect dinakop kan mga miyembros kan pulisya matapos isagibo ana sarong drug bypass operation laban sa suspetsado. Anda suspect iyan nadakupan na unabakalan kan mga autoridad nin sarong plastic sachet na igwanin na laman nin shabu sa kantidad na 500 pesos. Ana suspect ang sinasabing baguan sa mga street level individual sa sinambit ng banwaan. Iningunyan nakakulong na sa ipatura kan pulisya duman sa banwaan kan Guwa Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal, matrayumpong na ilansar kan Department of Science and Technology DOST Bicol ang kainot-inoting mobile laboratory sa parte kan riyon sa panginginot kan proyektong LabMove na ginibo ini duman sa Sorsogon
kung sa ina obeto ka na sinambit nga proyekto darahon na ana on-site laboratory service sa mga eskwelahan asin komunidad orog na sa mga hararayong mga lugar tanganing mas pang mapaiwas an access serbisyo sa science asin man teknolohiya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ana girigibong pag-ibalwar kana mga miyembros kana Philippine National Police PNP digdi sa laog kana probinsya kana Camarines Sur. Iyan katakudman kana nakalis na pagsabat kana Pasko kana sudma asin kan bisperas kan pitsa 24 sa inot na report na nakaabot sa parte kan hipatura kana pulisya Mayo nin ano man na insidente na nangyari sa pagsabata asin pagselebrar ka na Pasko. Naging matunino nga ana gabus sa laog mismo ka na probinsya ka na Camarines Sur. Alagad inahalat pa man giraray ninda ana iba pa nga mga report na pwedeng may relasyon pa sa selebrasyon kan na Pasko urog na kung igwapa ni nakapagpahabol na naputukan ni na mga libintador. Naging matuninong anda pagsabat kan Pasko sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, sabi yan ni Police Provincial Director Colonel Virgilio Ulalya kana probinsya kan Camarines Sur. Ngunya na aldaw, huli ka na selebrasyon kan ika-57 na anibersaryo kana CPP NPA. Alertado pagiraray, ngunya na aldaw, ang mga miyembros kan na Philippine National Police sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur pinagmumonitor ana pwedeng mga hero kana no people sa army sa laog kana probinsya. Magigirumduman na nagkapirang mga inkwentro anangyari sa laog mismo kana probinsya kan Camarines Sur antes kan selebrasyon kan Pasko asin banda and founding anniversary kan CPP NPA. Nagresulta kan pagkakagadaan kanda nagkapira nga mga soldados asin nagkapira man na mga tauhan kan New People's Army NPA sa nangyaring sagupaan kan nakalis na simana. Iyan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department na kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba, mabalus kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.